Dear Papa Dudut. Magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay na nakikinig ngayon. Kung maaari lamang po ay Mariel ang itawag ninyong pangalan sa akin. Isang tagahanga ng Barangay Love Stories. May isa po akong kapatid na babae at kami ay ulilang lubos na. Kami na lamang ang natitirang pamilya ng isa't isa. At magkasama kaming naninirahan sa lupaing iniwan sa amin ng aming mga magulang. Malaki ang pag-aaring ito at bahagi nito ay malapit sa dagat. Doon nakatayo ang bahay na tinitirhan namin ng aking kapatid na si Ate May at kami ang namamahala sa mga taong nagsasaka sa aming lupain. Linggo-linggo ay nagre-remit ang mga tauhan namin ang kanilang kinikita mula sa bahagi ng lupa na kanilang pinagtatrabahuhan at ito ang naging source of income namin ni Ate. Marami-raming mga suking bumibili ng ani mula sa amin kaya hindi naging problema ang pagbebenta. May mga puno ng saging, tanim na mais at 55 puno ng mangga sa aming property. Higit pa sa sapat ang aming kita ni Ate May dahil sa mga tanim na ito at nagiging abala kami sa negosyo kaya hindi kami malungkot kahit parehong single. Sa edad na 55 years old at si Ate May ay 60, pareho po kaming wala pang asawa o pamilya. Old maid kami kung tawagin mga kabarangay. Sa dahilan na yon ay nangako kami sa isa't isa na hindi kami mag-aasawa at walang iwanan hanggang sa kamatayan. Kaming mga bigo sa pag-ibig ay magsasama na lamang at mamumuhay ng tahimik. Hindi na namin kailangan ng pagmamahal ng isang lalaki dahil pareho kaming frustrated sa mga relasyon na aming pinasok. Mga man-hater. Yan kami ni Ate May pero mas masakit ang dinanas niya kesa sa akin. At yon ang nag-udyok para hindi na siya mag-iwan ng puwang sa puso niya para sa mga lalaki. Kung minsan ang takbo ng buhay mo, pagdurusan ito'y walang hanggan. Huwag kang manindim ang buhay, gulong ng pala, gulong ng pala. Ang may kapag marunong tumingin sa taong naghirap at nasawi. Bawat isang gabi ay mayroon isang umaga, isang umaga tulad ng balad. Ang buhay ay gulong ng palad, ang hangtungan, ang kapalaran. Kung minsan ay nasa ilalim, gulong ng palad. Ang buhay ay gulong ng palad, ang hangtungan, ang kapalaran. Minsa'y nasa ibabaw. Noong 25 years old si Ate at ako naman ay 20, nagkaroon ng nobyo si Ate. Isang lalaking anak ng isa sa aming mga tauhan. Ang pangalan niya ay Luciano at nagsasaka rin siya sa lupain namin. Walang araw na hindi nababanggit ni Ate si Luciano dahil sa sobrang pagkahumaling niya rito. Ngunit sa akin niya lamang nakukwento ang tungkol sa kanya dahil tago ang kanilang relasyon. Natatakot kasi si Ate na kapag nalaman ng aming mga magulang ang ugnayan nila ni Luciano ay hindi sila pumayag. Hindi naman matapobre ang aming mga magulang pero hindi pa rin maalis kay Ate ang mag-alinlangan sa magiging reaksyon nila. Mahal na mahal kasi ni Ate May si Luciano at ayaw niyang magkaroon sila ng problema. Sa sobrang pagmamahal nga inisip niyang siya na ang lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Magmula pagsikat ng araw
hanggang sa paglubog nito ay wala na siyang ibang bukang bibig kundi si Luciano. Kaya minsan nga ay naiinis na ako dahil wala na siyang ibang makwento kundi ang lalaking minamahal niya. Ang mga magulang ko ay nagtataka rin dahil madalas si Ate May sa sakahan. Hindi nila alam ang tunay na dahilan kung bakit andun siya. Si Luciano, ang lalaking mahal na mahal niya. Bukas si ate sa pagkikwento sa akin at ako ang lagi niyang pinagsasabihan ng mga pangyayari tungkol sa kanilang relasyon. Lahat ay alam ko. Malapit kasi kami sa isa't isa kaya wala kaming tinatagong sekreto. Bakit hindi mo na lang sabihin kina mama at papa na kayo ni Luciano? Tanong ko sa kanya isang gabi noong patulog na kami sa kwarto. Huwag na lang, kasi baka magalit sila. Isa pa ayaw din ni Luciano na umamin ako sa kanila Pareho kami nang iniisip. Mabilis niyang sagot. Ano namang dahilan niya? Kasi baka raw hindi maging pabor si na mama at papa sa kanya. Mahirap lang kasi sila ano naman ngayon ate? Hindi naman siguro sapat ang rason na yon para tumutol sila sa relasyon ninyo. Mabait naman sila mama at papa at mahal nila ang mga tauhan natin. Sabi ko kay ate. Basta, hindi pa ito ang tamang panahon para umamin ako sa kanila. Natahimik siya ng ilang sandali. Kinuha ang unan at niyakap ito ng mahigpit na para bang si Luciano ang kanyang kayakap. Hi Luciano, kailan kaya natin pwedeng ipagsigawan sa mundo na tayong dalawang nagmamahalan? At naisip kong kung hindi magiging maganda ang kahihinatnan ng kanilang relasyon, naku, baka malugmok si ate sa lungkot. Kaya kinikilabutan ako noong magsalita ulit si ate. Pangako, kung hindi na rin lang tayong magkakatuluyan, mas maigi pang bawiin ko ang sarili kong buhay. Ikaw lang ang lalaki para sa akin. Huy ate, huwag ka nga magsasalita ng ganyan. Nakakatakot ka ha. Sabihin mong nagbibiro ka lang. Hindi ako nagbibiro. Totoo yung sinasabi ko. Ano pa ang silbi ng buhay ko kung hindi naman si Luciano ang makakatuluyan ko at makakasama ko sa pagtanda? Seryosong sinabi ni ate. Tama na yan. Huwag na nating pag-usapan pang mga ganyang bagay. Gabi na kaya mas mabuting matulog na lang tayo. 9:00 na. Noong panahon gabi na ang oras na yon, lalo na dahil nasa probinsya kami, 6:00 pa lang ay tahimik na ang paligid at nasa bahay na ang mga tao. Nagiging maingay at masaya lang ang lugar namin kapag piyesta, pero kapag karaniwang araw ay walang okasyon ay sadyang napaka-tahimik talaga. Isang araw ay namasyal ako sa may taniman namin. Wala si ate kasi sinama siya ni mama sa bayan. Merong silang sasadyain doon. Titingin sila ng mga kasangkapan na gagamitin sa bahay kapag na-renovate na ito. Ayaw nga sanang sumama ni Ate May pero napilitan na rin siya. Alam ko naman kahit isang araw lang na mahiwalay siya kay Luciano ay hindi na siya mapalagay pa ng husto. I'll be loving you eternally. With a love that's true eternally. Napadpad ako sa bahagi ng lupang sinasaka ng mga magulang ni Luciano. Halatang hapong-hapo ang mga ito, walang umay sa pagtatanim. Kinukuha din nila ang mga damo sa paligid ng mga pananim. Sa di kalayuan ay nakita kong papalapit sa kanila si Luciano. May dalang basket na malamang ay nagdadala ng kanilang tanghalian. Nang makita niya ako ay medyo naging aligaga siya dahil alam niya naman na hindi lingid sa akin ang katotohanan tungkol sa kanila ni ate. Kaya para hindi siya masyadong mailang ay ako na mismo ang lumapit sa kanya at kinausap ko siya. Sa umpisa ay parang nahihiya pa siya at sumasagot lang kapag tinatanong ko. Pero nakita ko naman sa kanyang kilos na mukhang mabait siya, mahiyain nga lang. Talaga bang mahal mo si ate?
Tanong ko sa kanya. Oo, mahal ko siya pero hindi niya na muna tinuloy ang sasabihin na para nag-iisip pa kung anong mga salita ang kanyang gagamitin. Alam kong iniisip mo, dugtong ko sa naputol niyang pangungusap. Hindi yun hadlang sa inyo, Shano. Kung talagang mahal ninyo ang isa't isa at totoo ang pag-ibig ninyo, wala nang magagawa ang mga tao sa paligid ninyo. Hindi na si hadlang sa inyo. Pero natatakot ako eh. Paano kapag nalaman ng mga magulang ninyo na kami ni May? Baka palayasin kami dito sa lupain ninyo. Kailangan na kailangan namin ng hanap buhay, ang sabi ni Shano. Hindi naman kasalanan ng umibig, Shano. Basta alam ninyo ang mga limitasyon ninyo. Paliwanag ko. Ikaw ba? Naranasan mo na bang umibig? Tanong ni Shano na kinagulat ko. Noong nasa high school pa ako, may mga nagustuhan din akong lalaki pero siguro hindi pa yun pag-ibig. Sagot ko sa kanya. Ibig sabihin, Mariel, hindi ka pa nagkakaroon ng nobyo? Wala pa, hanggang crush lang eh. Wala talagang lalaki nang liligaw sa iyo kahit isa? Sasagutin ko pa lang sana ang tanong nang biglang nakita naming papalapit sa amin ang nanay at tatay ni Shano. Magandang araw! Halika, saluhan mo kami sa tanghalian, sabi ng mama ni Shano. Salamat po pero hindi na po. Pauwi na rin po ako eh. Sa ganoong paraan ay naputol ang usapan namin ni Shano at habang naglalakad ako pauwi ay doon ko naisip ang kanyang mga tanong sa akin. Kahit isang beses ay hindi ko pa naranasan na magkaroon ng boyfriend. May mga lalaking umaaligid at gustong manligaw pero iniiwasan ko sila dahil nakafocus ako sa aking pag-aaral, lalo na noong college ako. Nakapagtapos ako ng kursong commerce, kakagraduate ko lang noong taon na yon. Hapon na noong makarating sina mama at ate sa bahay galing sa pamimili nila sa syudad. Pero kahit ganoon ay nagpumilit pa rin si ate na dalawin si Shano. Ako na lang daw ang bahalang magdahilan kina mama at papa kapag hinanap siya. Ano ba yan? Nang dahil sa kapatid ko ay natuto ako magsinungalin. Mga alas 9 na ng gabi noong makauwi si Ate May, dahan-dahan pa siyang pumasok sa kwarto para lang hindi marinig din ng mama at papa. Saan ka ba nagpunta? Nag-aalala ako sa'yo ng sobra. Sina mama naman eh, tanong ng tanong sa akin kung nasaan ka. Sinabi ko na lang natulog ka na at ayaw mo magpaistorbo dahil sa pagod. Gusto pa nga niyang gisingin kita para maghapunan kaya abot langit naman ang takot ko. Sinabi ko na lang na napagod ka ng husto sa pamimili ninyo sa bayan. Salamat Mariel ha. Maswerte ako kasi ang kapatid ko, best friend ko rin. Nakangiti pa niyang sabi. Ibang klase ang pagka-inspired ng kapatid ko, Papa Dudot. Kaya masaya na rin ako, suportado ko siya sa kanyang pakikipagrelasyon kay Shano dahil alam kong maligaya siya sa piling nito. Kinuwento ko sa kanya ang naganap noong araw na yon na nagkatagpo kami ng nobyo niya. Alam mo, mukha siyang mabait, sabi ko kay Ate May. Kaya nga mahal ko siya eh. Mabait talaga yon, Mariel. Tingnan mo, nahalata mo nga kaagad, di ba? Proud na sabi ni ate. Pero ate, tandaan mo ha, mag-boyfriend pa lang kayo. Huwag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo balang araw. Hindi siya nagsalita sa sinabi kong iyon. Mukha lang siyang kinikilig mga kabarangay. Hindi ko maipapangako yan sa'yo, sabi ni Ate May. Ha? Ibig sabihin, may nangyari na sa inyo ni Shano? Oo, 2 beses na. Kanina at nung isang linggo. Ate, ano ka ba? Hindi ka ba natatakot? Paano na lang kung mabuntis ka? Eh di sasabihin ko kina mama at papa ang totoo na kami ni Shano. Ako ang kinakabahan sa mga sinasabi ni Ate May. Hindi ko mabaka sa mukha niya na natatakot siya sa maaaring mangyari.
Gusto ko nang lumagay sa tahimik, Mariel. Anong ibig mong sabihin, ate? Gusto ko na magpakasal kay Shano. Seryoso ang tono ng pananalita ni Ate May. Sigurado ka ba dyan? Kung oo, ate, mas maigi sigurong sabihin mo na kina mama at papa ang plano nyo. Sa Ate May na sabihin ang katotohanan sa aming mga magulang. Kaya noong tanghalian ng sumunod na araw ay nagsalita siya. Ma, pa, may sasabihin po ako sa inyo. Tungkol saan yan, anak? Sabi ni Papa. Parang importante yan ah. Gusto mo na bang lumipat ng syudad para makapag-review ka na? Siguro gusto mo na mag-take ng board exam ano? Dagdag ni Mama. Hindi po, Ma. Hindi po yan ang gusto kong sabihin. Gusto ko po sanang ipaalam sa inyo na nanginginig ang bibig ni ate sa kaba. Sige, sabihin mo. Ano bang problema at parang hindi mo masabi sa amin? Sabi ni Papa habang patuloy lang sa pagkain niya. Ako, tsaka si Luciano, meron po kaming relasyon. Sabi ni ate. Biglang natahimik ang mesa, Papa Dudut. Si Mama na susubo sana ng pagkain ay natigilan at inilapag ulit ito sa pinggan niya. Si Papa naman ay pilit na nilunok ang pagkain nasa bibig niya. Pinagmasdan ko sila, si Papa, Mama at si Ate May. Hinihintay ko ang mga sasabihin nila at ang kanilang mga magiging reaksyon. Nakakabingi ang ilang segundong katahimikan, mga kabarangay. Siguro nga ay umabot yun ng 1 minuto mahigit. Bigla na lamang tumayo si Papa at umalis papunta sa kanyang maliit na library, pero bago pa ito pumasok doon ay nagsalita siya. May, sumunod ka. Pumasok si Papa at sinara ang pinto ng library. Hindi maintindihan ni Mama ang nararamdaman niya noong mga sandaling iyon. Nakatingin lang siya kay ate. Ma, hindi naman siguro kasalanan na mahalin ni ate si Shano, hindi ba? Kahit isa siya sa mga tauhan natin. Sabi ko. Ibig sabihin, alam mo na pala ang tungkol sa kanilang dalawa? Mariel? Tumungo na lang ako dahil totoo ang sinasabi ni Mama. Mahal ko si Shano, Ma, at mahal rin niya ako. Pagtatanggol ni Ate May. May balak na nga po kaming magpakasal eh. Ano? Buntes ka na siguro, no? Hindi po, Ma. Pero may nangyari sa inyo. Galit na tanong ni Mama. Tumango lang si ate. Matagal na ba kayong magkarelasyon, May? Opo. Itinago lang namin sa inyo dahil natatakot po kaming magalit kayo sa amin at palayasin ninyo ang pamilya ni Shano. Pagbibigay katwiran ni Ate May. Hala, sige. Pumunta ka na sa library. Utos ni Mama. Uminom muna ng tubig si ate at saka pumunta sa library kung saan naghihintay si Papa. Bakit? Ikaw, Mariel, matagal mo na bang alam ang tungkol dito? Tanong ni Mama sa akin. Opo, medyo matagal na rin po. Pero hindi ko po sinasabi sa inyo dahil ayaw nga pong ipaalam ni ate. Nirerespeto ko lang po ang gusto niya. Hindi mailarawan ang mukha ni Mama sa puntong yon. Magpapakasal? Gustong magpakasal ni ate mo doon sa Shanong yun na anak ng isa sa mga tauhan natin? Hindi ako makapaniwala. Magpapakasal daw. Hindi matanggap ni Mama ang katotohanang ibinunyag ni Ate May. Iniwan na niya ang kanyang pagkain at pumunta na lamang sa kwarto nila ni Papa. Bakit ba hindi nila matanggap ang isang gaya ni Shano? Ano namang problema kung umibig si ate sa isang taong nagkataon ay anak ng isang magsasaka? Malibang gawin niya yon. Pagkatapos kong kumain ay umakyat kaagad ako at pumasok sa kwarto ni ate. Pero 30 minutos pa ang lumipas bago siya dumating.
Nag-aalala nga ako kasi baka katakot-takot na pangaral lang inabot niya kay Papa doon sa mini library. Inaasahan ko ng pagpasok niya ay umiiyak siya. Malungkot dahil kailangan nilang maghiwalay ni Shano. Kaya laking gulat ko na lang ng pagpasok ni ate ay mukha naman siyang kalmado. Ate May! Oh, anong nangyari? Anong sinabi ni Papa sa iyo? Hindi ba siya nagalit sa iyo? Tanong ko sa kanya. Hindi siya tutol sa relasyon namin ni Shano. Ang saya ko talaga, Mariel. Ang buong akala ko ay papagalitan niya ako pero hindi. Pinayuhan lang niya ako at sinabing hindi ako dapat magmadali sa pagpapakasal. Kailangan daw na kilatisin ko ng maigi si Shano. Nakita naman niya kung gaano ito kasipag sa pagsasaka at kahit ang mga magulang nito ay maayos din kung magtrabaho sa lupain natin. Kulang na lang ay lumundag sa tuwa si Ate May sa kanyang pagkukwento sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit sa sobrang saya niya. Hindi ba sabi ko naman sa iyo mabait sina mama at papa. Hindi ka dapat matakot sa kanila. Pero paano na yung balak ninyong magpakasal? Sabi ko kay ate. Payag naman daw siya na magpakasal kami ni Shano pero sana kumuha raw muna kami ng board exam para maging CPA ako. Hindi naman sila magiging hadlang sabi niya. Ang saya-saya ko talaga. Sa wakas ay malaya na kami ni Shano na ipakitang may relasyon kami. May papakita na namin kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Yun nga lang, sabi ni Papa, hindi magiging madali para kay Mama na tanggapin ang lahat. Siya na raw ang bahalang magpaintindi sa kanya at wala akong dapat ipag-alala. May galak na sabi ni Ate May. Masayang masaya ako para sa aking kapatid Papa Dudut dahil sa wakas ay wala na siyang tinatagong sikreto. Alam na ng mga magulang namin ang relasyon nila ni Shano. Siyempre masaya ako dahil mahal ko si ate at hindi lang siya kapatid ko kundi best friend ko na rin. Matapos na sabihin ni Ate May ang katotohanan ay madalas nang bumibisita si Shano sa bahay namin. Wala nang balakid kaya malaya na niyang gawin yon at masayang masaya ang dalawa sa kanilang sitwasyon at kinakalagyan. Isang araw habang nag-uusap silang dalawa sa veranda ay nakita ko ang aking mga magulang na nakasilip mula sa bintana. Seryosong nag-uusap. Siguro sina ate at Shano ang kanilang pinag-uusapan. Sumagi sa isipan ko na baka napagdesisyonan na nilang payagan si ate na magpakasal kay Shano. Ang nakapagtataka mga kabarangay ay dumalang ang pagbisita ni Shano kay Ate May. Wala naman daw silang pinag-awayan nang tanungin ko ang kapatid ko. Kahit nga siya ay nagtataka sa nangyari pero hindi naman siya nangahas na tanungin si Shano kung bakit. Ang mahalaga raw ay pumupunta pa rin ito para dumalaw. Baka abala lang daw at pagod sa trabaho. Pero dumating ang panahong hindi na talaga nagpupunta sa bahay si Shano. At dito na kami labis na nagtaka. Lalo na si Ate May dahil doon ay napagpasyahan niyang puntahan si Shano sa kanila. Ang problema, hindi siya pinayagan ni Mama. Huwag kang pupunta sa kanila, May. Hayaan mo siya. Isa lang ang ibig sabihin niyang hindi niya pagpapakita. Hindi siya seryoso sa'yo. Hindi totoo ang sinasabi niyang pag-ibig para sa'yo. Paliwanag ni Mama. At ang balita ko pa nga ay may iba na siyang girlfriend na taga-kabilang baryo. Dagdag pa ni Papa. Noong marinig yon ni Ate May ay parang nanghina ang tuhod niya at kumapit ito sa upuan para makatayo. Tumulo ang mga luha niya habang nagsasalita. Hindi yan totoo pa. Mahal ako ni Shano at mahal ko rin siya. Nangako po kami sa isa't isa na kami ang magkakatuluyan. Hanggang sa huli. Huwag mo nang sayangin pa ang mga luha mo sa isang taong walang paninindigan. May, hindi mo siya dapat iniiyakan. Kung ako sa'yo, kalimutan mo na lang siya dahil hindi ka niya mahal. Mariing pahayag ni Mama.
Kahit ako mga kabarangay, hirap akong paniwalaan ang mga sinasabi ng aking mga magulang tungkol kay Shano. Tumakbo si Ate May papunta sa kanyang kwarto kaya sinundan ko siya kaagad. Doon ay nakita ko siya sa kama. Nakaupo at halos makuba na sa kakaiyak. Ate, tama na. Huwag ka nang umiyak. Kung gusto mo talagang maliwanagan ka, puntahan mo si Shano sa kanila. Para saan pa? Sagot niya sa akin. Hindi naman magsisinungaling sa akin sina mama at papa eh. Ganun pala. Kaya pala hindi siya pumupunta dahil may iba na siya. Tuloy lang si Ate May sa pag-iyak. Huwag mo munang masyadong dibdibin yon, sinabi nila sa'yo. Kailangan ikaw mismo ang magkumpirma at makakita kung totoo nga ang sinasabi nila. Kaya sige na, puntahan mo na siya sa kanila at tanungin mo siya. Maya-maya kapag tulog na sila mama at papa, lumabas ka ha. Akong bahala sa'yo. Payo ko sa kapatid ko. Humarap sa akin si Ate May. Salamat Mariela. Sige, susundin ko ang payo mo. Mamaya pupuntahan ko si Shano para kausapin siya kung talagang may bago na siya. Tatanungin ko siya kung bakit hindi na siya nagpupunta sa bahay para bisitahin ako. At saka aalamin ko kung talagang mahal ba niya ako. Sabi niya habang basang-basa ng luha ang kanyang mga pisngi. Niyakap ko ang aking ate. Ramdam ko ang sakit na kanyang pinagdaraanan at nasasaktan din akong makita siya sa ganong kalagayan. Sobrang malapit kami kaya kung anong nararamdaman niya ay yun din ang nararamdaman ko. At dahil doon ay inudyokan ko siyang alamin ang mga sagot sa mga tanong na bumabagabag sa kanya para magkaroon ng linaw ang lahat. Noong tahimik na ang bahay ay dahan-dahang lumabas si ate para pumunta kay Shano. Ako naman ay nakaabang sa bahay. Magkahalo ang nararamdaman. Marami mga tanong ang sumagi sa aking isipan. Kumusta na kaya ang pagkikita ni Ate May at ni Shano? Nagkausap na kaya sila? Nandun pa kaya si Shano sa kanila? Ano kaya ang dahilan ng kanyang hindi pagpapakita kay ate? Ang daming tanong mga kabarangay na masasagot lamang sa pag-uwi ni Ate May. At habang nag-iisip ako ay bigla na lamang bumukas ang pinto ng kwarto niya kung saan ako naghihintay. Mukha itong tulala at wala sa sarili at kita ko sa mugto ng kanyang mga mata na kanina pa siyang umiiyak. Agad ko siyang nilapitan at sinara ko agad ang pintuan. Inakay ko siya papunta sa kama niya para makaupo siya dahil talagang kawawa ang kanyang itsura. Niyakap niya ako, Papa Dudot. At ang dapat malakas na hagulhol ay hindi na halos marinig dahil ibinuhos na niya sa balikat ko ang kanyang mga luha. Hindi ko na rin napigilang maluha dahil sa awa ko sa kanya. Hindi ko mapigilan mga kabarangay. Noong medyo mahimasmasan ako ay tinanong ko siya, Ate, anong nangyari? Nagkausap na ba kayo? Hindi ko siya nakausap pero nakita ko siya, Mariel. O tapos, may kasama siya. Si Amelia, yung anak ng isa pa nating tauhan. Mukhang sweet na sweet sila. At hindi ko na kailangan ng paliwanag para lang makita na nagkakamabutihan na sila. Parang nadurog ang puso ko, Mariel. Parang tinapakan at itinapon sa basurahan. Gusto ko sana silang lapitan pero parang naubusan ng lakas sa mga paa ko. Hindi ako makalakad. Imbes na lumapit ay dahan-dahan akong lumakad palayo. Parang wala sa lupa ang mga paa ko. Para akong lumulutang hanggang sa nagulat na lang ako na nandito na ulit ako sa bahay. Nakakaawang, sabi ni Ate May. Araw-gabi ay walang tigil sa pag-iyak si Ate May. Si Mama ay lagi namang nandyan para alalayan siya. Si Papa syempre galit kay Shano pero alam niyang wala silang magagawa.
Pinili na ni Shano si Amelia. Walang ibang payo ang aking mga magulang kay Ate May kundi ang magpatuloy sa buhay at sikaping kalimutan ng lalaking nanlinglang sa kanya. Hindi lang naman siya ang lalaki sa mundo. Makakakita pa siya ng ibang mas karapat-dapat sa pagmamahal niya. Dahil sa nangyari ay 2 linggong hindi nakakain ng maayos si ate. Tulala lang siya sa kanyang kwarto at hindi halos lumalabas. Labis akong nag-alala sa kanya, Papa Dudut. Kaya lagi ko siyang hinahatiran ng pagkain at sinusubuan ko para kahit papaano ay may nakakain siya. Ibang klase ang naging epekto ng pagkabigo ni Ate May sa pag-ibig. Kung kaya ko lang pagaanin ang kanyang nararamdaman ay gagawin ko. Pero talagang walang ibang makakahilom sa mga sugat niya, kundi panahon. I can't. Palagay sa sitwasyon ni Ate May, lalo na't nakikita ko kung gaano kalaki ang pagbabago sa kanya magmula noong malaman niya ang tungkol sa pagtataksil ni Shano. Kaya naisipan kong puntahan ng lalaking yon sa kanila. Sumakto naman na pagkarating ko ay nandoon si Amelia. Sa malayo ay nakita ko nasa labas si Shano at hinihintay ko lang na lumakad palayo si Amelia bago ko tinawag si Shano. Pwede ba tayo mag-usap? Sabi ko. Tumango lang ito at sinama ako sa upuang kawayan na nasa labas ng bahay nila. Noong makaupo ay hindi na ako nagsayang ng oras. Totoo bang may relasyon kayo ng babaeng yon? Oo. Totoong may namamagitan sa amin. Diretsahang niyang sagot. Para akong nabingi sa mga sinabi niya, Papa Dudut. Nasaktan ako ng husto para kay Ate May. Pagkatapos ng lahat, gano'n na lang kadali para sa'yo na talikuran ng kapatid ko. Ang buong akala ko pa naman mabait ka. Na totoong mahal mo si ate pero kagaya ka lang pala ng ibang lalaki. Manluloko ka. Dapat nga magpasalamat ka pa eh. Nagkagusto sa'yo ang isang babaeng gaya ni Ate May. Tingnan mo nga ang sarili mo. Ano ka ba? Anak ka ng isang magsasaka. Hindi pa nga sa inyo ang lupang sinasakan ninyo eh. Para kang nanalo sa sweepstakes noong magkarelasyon kayo ni ate. Nanggigigil na sabi ko sa kanya. Hindi ko na napigilan ang talas ng bibig ko, Papa Dudut. Alam kong labis ang pag-iinsultong sinabi ko kay Shano sa kanyang pagkatao at estado sa buhay. Pero gusto ko lang na matauhan siya at magising sa katotohanan at higit sa lahat ay gusto kong makaganti para sa kapatid ko. Hindi nakasagot si Shano sa aking mga binitawang salita. Yumuko lang ito para iwasan ang aking mga mata. Oh, bakit ka yumuko? Nahihiya ka ba sa akin? Hindi ka ba makatingin? Bakit mahiya pa bang natitira dyan sa pagkatao mo? Sabi ko sa kanya. Sa kanyang pagtango para tingnan ako ay doon ko nakitang may mga luha pala ang kanyang mga mata. Ihingi mo ko ng tawad sa kapatid mo, Mariel. Hindi ko sinasadyang saktan siya. Ilang buwan na lang ay magpapakasal na kami ni Amelia. Kaya wala na. Wala na talaga si May sa puso ko. Sana mapatawad ninyo ako balang araw. Tumayo si Shano at umalis para pumasok sa bahay nila. Nanginginig ako sa galit, mga kabarangay. Kahit pa nga umiyak siya ng isang timba ay hindi ako maaawa sa kanya. Lalo lang ako nagalit noong makita kong umiiyak siya. Ilang buwan na lang daw ay magpapakasal na sila ni Amelia. Nasa na yung pangako niya kay ate na sila ang haharap sa altar. Ang sakit, Papa Dudut. Ako ang nasaktan ng gusto para sa kapatid ko. Kung hindi lang krimen ang arson ay siguro ay sinilabang ko na ang kubo nila sa sobrang galit na nararamdaman ko. Pero mabuti na lang at nasa tama pa akong pag-iisip. Wala akong ibang nagawa kundi ang bumalik sa bahay namin. Pagdating ko sa bahay ay pumasok agad ako sa kwarto ni Ate May. Nakita ko siyang nakaupo sa may bintana. Tulala, napakalayo ng tingin. Lumapit ako sa kanya at tinabihan ko siya.
Sinandal ko ang ulo niya sa balikat ko. Naramdaman ko noon ang sakit at sa bawat pagtulo ng luha niya ay parang kinukurot din ang aking puso. Napakalalim ng pag-ibig niya para kay Shano, ang lalaking walang paninindigan at walang puso. Ate, nakumpirma ko na, sila talaga ni Amelia. At ang totoo nga niyan ay ikakasal na sila. Hindi kumibo si Ate May sa mga sinabi ko. Umiyak lang siya. Awang-awa talaga ako sa kapatid ko, mga kabarangay. Kung pwede ko lang akuin ang sakit na nararamdaman niya ay ginawa ko na. Pagkatapos ng ilang minuto, na pagluha niya ay pinunasan ni Ate May ang mga mata niya. Kinontrol niya ang paghikbi hanggang sa maayos na ang kanyang paghinga. Ate May, tanggapin na lang natin na hindi kayo ang para sa isa't isa. Isipin mo na lang na nagising ka na mula sa isang panaginip. Basta ang mahalaga, naging masaya rin naman kayo, hindi ba? Minahal mo siya at minahal ka rin niya. Huwag kang mawalan ng pag-asa dahil nandito pa kami ng pamilya mo. Handa kaming intindihin ka at suportahan. Huwag mo nang balikan ang nakaraan dahil baka may naghihintay sa hinaharap na lalaking mas magmamahal sa'yo. Sabi ko kay Ate May para gumaan ang pakiramdam niya. Hindi siya kaagad kumibo at nagpatuloy sa pagtanaw sa bintana. Oo, babangon ako. Ipagpapatuloy ko ang buhay ko. Hindi na ako lilingon sa pinagdaanan namin ni Shano dahil ang daan na yon ay puno ng pasakit. Hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay ko, Mariel. Wala silang silbi para sa akin. Punong-puno ng determinasyon at galit ang boses ni Ate. Ate, hindi naman tamang magsalita ka ng tapos. Hindi pa natin alam kung anong pwede mangyari sa future, hindi ba? Baka may in love ka ulit at baka yun na ang lalaking magpapasaya sa'yo. Ang tinakda ng Diyos na makasama mo habang buhay. Hindi ko na sila bibigyan ng pagkakataong kumatok sa puso ko. Lahat ng lalaki masama. Lahat ng lalaki gusto lang saktan ng mga babae. Mabubuhay ako ng walang lalaki sa buhay ko. Tandaan mo, Mariel, isinusumpa ko ang mga lalaki. Parang tumayo ang mga balahibo ko sa kanyang pagkakasabi dahil ubod ng tapang at galit na galit si Ate May. Parang kumbinsido na siya na hindi na siya iibig pang muli at naging man-hater na siya dahil sa naranasan niya kay Shano. Ang maganda namang nangyari kay Ate, naging mas mabuti na ang kanyang kalagayan sa paglipas ng mga araw. Ang namayat niyang katawan dahil sa heartbreak na kanyang naranasan ay unti-unti nang bumalik sa normal. Nabalitaan namin na nagpakasal na si Shano at si Amelia at lumipat na ng tirahan. Kung saan ay hindi namin alam, pati mga magulang ni Shano ay umalis na rin sa kanilang tinitirhan. Siguro ay sa hiyang idinulot ng mga pangyayari. Naging mabait pa rin ang mga magulang ko sa kanila dahil nagbigay sila ng pera sa mga ito para makapag-umpisa silang mula sa lilipatang lugar. Magmula noon ay wala na kaming narinig na balita tungkol sa pamilya nila. Nagpatuloy ang mga buhay namin at kahit si Ate ay mas naging involved sa negosyo ng aming mga magulang. Dumaan ang mga taon. 30 years old na ako ay dumating ang isa sa mga pinakamatinding pagsubok sa amin. Namatay si Papa sa sakit sa puso. Naging labis na malungkot ang buong pamilya namin sa pagpanaw ni Papa pero hindi tumigil ang unos sa aming buhay. Dahil ilang taon lamang ang nakalipas, umanaw rin ang aming mama dahil sa high blood.
Naging ulilang lubos kami ni Ate May at kami na lang ang natira sa malaking bahay namin. Kami na lang ang naiwang magpatakbo ng negosyo. Noong 33 years old na ako ay nangyaring nagkagusto ako sa isang lalaki. Hindi pa naman seryoso pero noong malaman ito ni ate ay grabe ang galit niya sa akin. May boyfriend ka na? Tanong niya. Wala pa ate. Ano ka ba? Crush lang naman eh. Paano ba naman kasi si Marcelo lapit ng lapit sa akin eh. Isa pa medyo gusto ko na rin siya. Hindi ko na naipagpatuloy pa ang sasabihin ko kay ate dahil bigla na lang niya akong pinagtaasan ng boses. Tumahimik ka nga Mariel. Wala na tayong mga magulang at dahil ako ang mas matanda sa'yo, ang gusto ko ang masusunod. Hindi ka pwedeng tumingin sa mga lalaki dahil sasaktan ka lang nila. Magsama na silang lahat. Hayaan mo na sila. Naalala mo ba ang ginawa ni Shano sa akin? Naiintindihan mo ba ang mga sinasabi ko? Nautal ako sa pagsagot sa kanya. Ate, ano kasi? Ipangako mo sa akin Mariel, hindi ka mag-aasawa. Wala kang lalaking gagawing bahagi ng buhay mo hanggang sa kamatayan. Hindi tayo magpapakasal. Sabi ni ate. Sige ate, nangangako ako sa'yo. Tayo ang magsasama hanggang sa pagtanda natin. Susundin ko ang utos mo. Pagsang-ayon ko sa kanya. Isipin mo na lang Mariel ang sakit na naidulot sa akin ng pagkakaroon ng lalaki sa buhay ko. Naramdaman mo rin ang sakit na naramdaman ko, hindi ba? Oo ate, naramdaman ko yun. Pues, magmula ngayon, hindi na natin pag-uusapan ng mga lalaki. Huwag kang lalapit sa kanila dahil para silang peste na sisira ng buhay natin. Yan ang itanim mo sa isipan mo Mariel. Tumango ako sa kanya dahil alam kong tama naman ang sinasabi niya. Sasaktan lang kami ng mga lalaki. Ngunit kahit na ganoon ay hindi ko maiwasang tumingin pa rin sa lalaki. Lalo na kung may itsura at maganda ang ugali. Napapalingon pa rin ako pero sa tuwing ginagawa ko yon ay naaalala ko ang utos ni Ate May. Mabilis akong natatauhan kapag naririnig ko ang boses niya sa utak ko. Kaming dalawa lang ni Ate May sa aming bahay at kahit na ganoon ay naging abala rin kami sa negosyo. Wala kaming pinapadalaw doon lalo na ang mga lalaki. Ang totoo kasi niyan Papa Dudut, si Ate May talaga ang totoong man-hater. Kung ako ang tatanungin, hindi naman ako ganun kagalit sa mga lalaki. Siguro kaya na lang ako sumasang-ayon sa kanya dahil alam ko ang dinanas ni ate sa kamay ng isang lalaki. Alam ko ang sakit na pinagdaanan niya at ayokong mangyari sa akin yon. Kaya iiwas ako hanggat maaari. Mas ang maraming taon, dumating ang aking ika-50 kaarawan at nakasanayan ko na ang magbukas ng bintanang nakatanaw sa dagat. Pagkatapos ay maglilinis ako ng buong bahay. May veranda rin kaming may view ng dagat at doon ako namamalagi ng ilang minuto. Pinagmamasdan ko ang paligid at nakita ko kung gaano kalinaw ang tubig at pinakinggan ko ang tunog ng mga along humahampas. Magmula sa veranda ay may bakal kaming hagdan na spiral na papunta sa Batong Inukit para maging isa pang hagdan papunta sa buhangin. Noong oras na yon, nasa palengke si ate para mamili ng mga iahanda sa pagdiriwang ng aking birthday. Bilanghap ko ang sariwang hangin at naisip kong sayang naman ang itsura ko. Nagpapasalamat ako na umabot ako ng 50 anyos pero naisip ko rin sana ay mas na-enjoy ko ang aking kabataan. Nakamasid lang ako sa dagat nang mapansin ko ang isang malaking batong pakurba na bumuo ng parang maliit na kuweba. At nagulat ako nang may makita akong tao sa may buhanginan. Nakahiga siya na parang sanggol sa buhangin kaya kinabahan ako. Ang una kong naisip ay isa yung bangkay. Nako, anong gagawin ko? Sino kaya ang may gawa nito? Sabi ko sa isipan ko. Grabe ang kaba na aking naramdaman, Papa Dudut.
Hindi ko alam kung babae o lalaki ang nakita ko dahil sa kanyang posisyon, pero mukhang mas may tsansang lalaki yon dahil nakapantalon siya ng maong at parang polo sa kanyang pangtaas. Bababa na sana ako ng hagdan nang marinig ko ang tunog ng tricycle sa may gate namin. Kaya imbis na makita ko kung sino ang nandun sa may buhanginan ay dumiretso ako sa gate namin. At tinulungan ko si Ate May sa pagdadala ng kanyang mga pinamili. Para akong nataranta, bagay na napansin ni ate. Anong nangyayari sa'yo, Mariel? Parang hindi ka mapalagay. Sabi niya. Ate, bilisan mo. Ilagay muna natin sa kusina itong mga pinamili mo. May ipapakita ako sa'yo. Sumunod naman si ate habang nakakunot ang noo. Hindi niya maintindihan ang pag-aalala ko. Hinila ko siya sa may veranda at itinuro sa kanya ang aking nakita. Tingnan mo ate, hindi ba tao yan? Sabi ko sa kanya. Oo nga ano, sabi ni Ate May. Halika ate, lapitan natin. Tignan natin kung buhay pa o patay na para maitawag kaagad sa pulis. Bumaba kami at noong medyo malapit na kami ay dahan-dahang kaming lumapit. Nang biglang gumalaw ang tao. Buhay pa pala ito. Hinarap namin siya at nakita ang isang lalaki na medyo bata pa. Lalaki pala. Halika na Mariel, pumasok tayo sa loob, hayaan mo na yan. Bumalik na tayo sa bahay. Ate May, hindi ka ba naaawa sa kanya? Buhay pa siya, may galos at sugat pa. Huwag naman nating pabayaan kasi kailangan niya ng tulong natin. Para saan pa ang pagsisimba tuwing linggo kung hahayaan lang natin siya na mamatay imbis na mabigyan natin siya ng pagkakataong mabuhay. Sige na ate, tulungan natin siya. Pagmamakaawa ko sa aking kapatid. Mabuti na lang at nakumbinsi ko si ate mga kabarangay. Inakay namin ang lalaki papasok ng bahay. Medyo mabigat ito dahil may kalakihan ng pangangatawan kaya nahirapan kami ng kapatid ko. Dinala namin siya sa maid's quarter, isang kwarto na matagal nang hindi nauukupa magmula noong mamatay ang mga magulang namin. Hindi na kasi kami kumuha ng kasambahay mula noong panahon na yon. Tinanggal ko ang kanyang gutay-gutay na polo at pagkatapos ay kinuha sa kusina ang tubig na pinakulo ni ate. Nagdala ako ng palanggana at bimpo para mapunasan siya. At habang pinupunasan ang itaas na bahagi ng kanyang katawan, may naramdaman akong kakaiba na hindi ko maintindihan. Yun kasi ang unang pagkakataon kung saan ay nakahawak ako ng katawan ng lalaki. Agad ko siyang tinakpan ng kumot na puti. Pinunasan ko ang kanyang ulo, mukha at mga kamay. Sa pagmamasid ko sa kanyang mukha ay mukhang nasa 25 o 30 years old ang lalaki. Maganda ang pangangatawan at batak ang muscles niya. Napahinga ako ng malalim pagkatayo ko at noong palabas na ako sa pintuan ng kwarto ay napalingon pa ako ulit sa kanya. Napakaganda ng hugis ng kanyang mukha. Matangos ang ilong, ang mga labi niya ay pulang-pula, may kaunti siyang bigote. Napalunok ako sa aking naramdaman, Papa Dudut. Nang sinara ko na ang pintuan ay napabuntong hininga pa ako. Ang tanda ko na pero parang bumalik ako sa pagkabata at nabawasan ang taon sa edad ko. Pinuntahan ko si ate sa kusina kung saan siya nagluluto. Ginamot mo na ba ang mga sugat niya, Mariel? Oo ate. Kinumutan ko na rin siya para makapagpahinga ng maigi. Saan kaya galing ang taong yon? Kailangang mag-report na tayo sa pulis. Baka pala kriminal yan, nakakatakot. Ate naman mukhang wala sa itsura niya ang ganon. Maamo yung mukha parang mabait. Umiiling lang si Ate May. Hindi ka nakakasiguro, may mga tao mukhang mabait pero hindi pala. Yun na nga ate hindi natin alam kung masama siya. Maya-maya na lang kapag nagising siya kakausapin natin. Iniba na lang ni Ate May ang usapan. Nagluto ako ng sabaw kapag gising na yon pakainin mo na. Bandang alas 12 na ay tulog pa rin ang lalaki kaya bumalik na lang ako matapos ang 1 oras. Dala ang sabaw na ininit kong muli. Nakatalikod ako sa lalaki para ilapag ang tray ng pagkain sa tukador nang biglang may narinig akong boses.
Dahilan para mabitawan ko ang kutsarang hawak ko. Nasaan ako? Sabi ng lalaki. Sinubukan niyang bumangon pero hindi niya nagawa. Napangiwi siya sa sakit na naramdaman sa kanyang tiyan. Huwag ka na munang bumangon. Nakita ka namin sa may buhangin kanina kaya dinala ka namin dito. Wala kang malay noon. Magpahinga ka muna. Heto ang mainit na sabaw. Nakita ko sa mukha ng lalaki na gutom siya at agad na hinigop ang sabaw na aking inihanda. Pagkatapos na maubos ang pagkain ay inusisa ko ang bisita. Taga-bahaging norte pala siya. May kalayuan sa baryo namin. Kinuwento ko sa kanya ang mga pangyayari noong umagang yon at napakalaki ng pasasalamat niya sa amin ni Ate May. Anong pangalan mo? Ariel. Aba, magkalapit tayo ng pangalan na halos pareho. Ang pangalan ko kasi Mariel. Noong gabing iyon ay hindi ako dinalaw ng antok. Si ate naman ay pagod na. Hindi ko kasi matanggal sa pag-iisip ko na si Ariel ang nasa maid's quarter kaya dahan-dahan akong lumabas ng kwarto at pinuntahan siya. Pagbukas ko sa pintuan ay hindi rin pala siya tulog. Tinanong ko siya kung nagugutom siya at sinabi nitong oo. Kaya pumunta agad ako sa kusina. Naubos niya kagad ang niluto kong instant noodles noong ibigay ko ito sa kanya. Salamat talaga ha. Kung hindi dahil sa inyo, siguro patay na ako ngayon. Kasi kung nag-high tide na at nandoon pa ako ay maaabutan ako ng tubig at malulunod. Sabi ni Ariel. Siguro sinadya ng Diyos na doon ka mapadpad sa may bahay namin para mailigtas ka. Sagot ko. Pagkatapos kumain ni Ariel ay hinayaan ko na siyang magpahinga dahil mukhang nangihina pa siya. Lumabas ako ng kwarto at sinara ang pintuan. Parang napabuntong hininga ulit ako, Papa Dudut. Gustong gusto ko kasing tinitingnan ang mukha niya kaya dahan-dahan kong binuksan muli ang pinto at naanigan ko siyang nakahiga sa kanyang kama. Nakapikit na ang kanyang mga mata at natatakpan ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ng kumot. Ewan ko ba, para akong nakakaramdam ng kilig sa pagmamasid sa kanya. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Noong sinara ko na ang pintuan ay biglang may narinig akong boses mula sa likuran ko. Mariel, si Ate May pala. Ay kabayo, ate ikaw pala. Gulat na gulat kong sabi. Hinila agad ako ni ate palayo sa kwarto. Halika nga rito, mag-usap tayo. May napapansin ako sa iyo ha? Sabi ni Ate May habang hinihila ako papunta sa sala. Ano naman ang napapansin mo? Tanong ko. Halatang halata sa mga kilos mo. Alam mo ang ibig kong sabihin. Hindi ba nangako tayo sa isa't isa na hindi tayo magpapadala sa mga lalaki? Naalala mo ba? Naiintindihan mo ba ako? Ate, naaawa lang naman ako kay Ariel eh. Kailangan niya ng tulong natin. Bukas, pupunta ako sa palengke para bumili ng mga damit para sa kanya. Wala kasi tayong mga panlalaking damit dito eh. Nagmamadali na akong bumalik sa aming kwarto, Papa Dudut, para makaiwas sa iba pang mga sasabihin ni Ate May. Here I go. Nabukasan ay pumunta agad ako sa palengke para bilhan ng damit si Daniel. Hindi na ako pinigilan ni Ate May dahil totoo naman ang sinasabi ko. Mga gamit lang ni Papa ang naiwan sa bahay at lumang-luma na ang mga yon. Baka hindi isuot ni Ariel. Pagka-uwi ko sa bahay ay nakita kong nagdidilig ng halaman si ate. Nandito ka na pala, sabi niya. Oo, si Ariel ate. Ayun, kumakain yata o baka tapos na. Hinandaan ko ng pananghalian eh. Salamat ate, sige. Dadalhin ko na itong mga pinamili ko para sa kanya. Dumiretso ako sa kwarto ni Ariel at abot hanggang langit ang pasasalamat niya sa mga binigay ko. Natuwa rin naman ako at nagustuhan niya ang mga yon at na-appreciate niya ang ginawa ko para sa kanya. Dumaan ang ilang mga araw. Naghilom na ang ilang mga sugat ni Ariel at bumuti na ang kanyang pakiramdam. Nag-usap kami ni Ate May sa balkonahin namin.
At ang sabi niya ay kailangang pauwiin na raw si Ariel dahil hindi namin alam kung ano ang dahilan ng pagkakapadpad niya sa buhanginan malapit sa bahay. At isa pa ay nag-aalala si ate sa sasabihin ng mga kapitbahay at mga tauhan namin. Isang lalaking may kabataan ang nakikitira sa amin. Pero ako, tutol sa planong iyon dahil parang hindi pa siya handang umalis at kailangan pang magpagaling ng husto. Habang nag-uusap kami ay nakita naming papalapit sa amin si Ariel. Parang iba ang dating niya noong pagkakataong yon, mga kabarangay. Maliwanag ang kanyang pagmumuka kaya napatitig din si Ate May sa kanya. Sa isip ko'y nasabi kong nagwagwapuhan rin kaya si ate sa kanya. "Good morning," sabi ni Ariel. "Good morning, Ariel," sagot ko sa kanya. Kumunot na naman ang noo ni ate dahil nakita niyang napakatamis ng ngiti ko sa lalaki. "Sige, iiwanan ko na muna kayo dahil may aayusin pa ako sa taas," pagpapaalam ni ate. "Upo ka, Ariel." "Salamat." Noong makaupo na ay pinagmasdan niya ang paligid at habang ginagawa niya yon ay nakatitig ako sa kanya. "Ano ba talagang nangyari sa'yo? Bakit napunta ka sa may dagat?" Hindi siya sumagot kaagad at tumingin lang siya sa akin. Parang huminto ang puso ko. May mga taong gustong pumatay sa akin eh. Sa paniniwala ko, mga tauhan yun ng tatay ni Ria, ang babaeng mahal ko. Hindi kasi ako ang gusto ng tatay ni Ria para sa kanya at pinagbabawalan akong lumapit sa kanya. Mahal na mahal ko siya. Noong marinig ko ang mga huling pangungusap na yon ay para akong nakaramdam ng sakit sa aking puso. Nagpatuloy siya sa kanyang kwento. "Galing ako kina Ria noong gabing yon dahil piyesta. Nang sa daan, di kalayuan sa amin ay may humarang sa akin. Isang grupo ng 5 lalaki na bumugbog sa akin. Pinagtulungan nila ako. Tinakpan nila ang mga mata ko at naramdaman ko na lang na sinakay nila ako sa isang bangkang dimotor. Hindi pa rin sila tumigil sa pagbugbog sa akin kahit nasa dagat na kami hanggang sa mawala na ako ng malay. Nagising na lang ako nung tumigil na ang bangka. Binuhat nila ako at inihagi sa tubig kaya sinikap kong makawala ang mga kamay ko sa pagkakatali. Pagod na pagod ako noon pero sabi ko sa sarili ko na kailangan kong lumaban kaya nagawa kong mapakawala ng kamay ko at lumangoy ako. Ang problema, nawalan ulit ako ng malay at wala na akong maalala sa mga sumunod na mga pangyayari. Pagkagising ko, nakahiga na ako sa kama. Tumayo ang balahibo ko sa pangingilabot dahil sa kwentong yon ni Ariel. Para kasing palabas sa TV lang iyon at hindi ko inaakalang pwede palang mangyari yon sa totoong buhay. "Tinulungan ka ng Diyos, Ariel, para mabuhay ka," sabi ko sa kanya. Tinulungan ka niya para mabuhay at magkatagpo pa tayo. Ang huling pangungusap na yon ay hindi ko na nasabi sa kanya at tanging sa isip ko na lang. Nagpapasalamat ako sa inyong magkapatid. Kung wala kayo, siguro patay na ako, ang sabi ni Ariel. Marami pang binahagi si Ariel sa akin sa aming pag-uusap na baka hindi raw sila nakatakda ni Ria para sa isa't isa na hindi na lang niya ipipilit ang hindi dapat. Kami kaya ni Ariel ang nakatakda. Hay, nag-aambisyon na naman ako mahigit 20 years old pa lang siya. May patutunguhan kaya itong nararamdaman ko para sa kanya. Ito ang unang pagkakataon kong makaramdam ng ganito, Papa Dudut, at sa tingin ko ay hindi ito mali. Pagkatapos namin mag-usap ay pumunta si Ariel sa may dalampasigan. Wala akong nagawa kundi ang pagmasdan muli siya sa malayo nang lumapit sa akin si Ate May. Alam kong iniisip at nararamdaman mo, Mariel. Habang maaga pa, tigilan mo na yan. Huwag kang managinip ng gising dahil hindi mangyayari ang pinapangarap mo. Anong ibig mong sabihin, ate? Tanong ko sa kanya. Mahal mo si Ariel, hindi ba?
Hindi ako sumagot dahil totoo ang sinasabi niya. Sigurado akong pag-ibig ang nararamdaman ko para sa binata. Ito ang unang pagkakataong nakaramdam ako ng ganito, ate. Ngayon ko lang hihingiin ng pabor na to. Huwag mo naman akong pigilan sa nararamdaman ko. Ilang araw lang kayong magkakilala, ganyan ka na? Sinasabi mong mahal mo siya? Tumaas ang kilay ni ate. Noong mga bata pa lang tayo, Ate May, ikaw ang lagi kong sinusunod. Oo, nangako ako sa iyo na hindi ako magpapapasok ng lalaki sa puso ko, na hindi ako magpapalinlang sa kanila, pero kasalanan ko bang pinagtagpo ang mga tadhana namin ni Ariel? Wala ba akong karapatang mahalin siya? Umiiyak kong sabi kay Ate May. Buong buhay ko ay si ate ang nasunod sa lahat. Sinunod ko bawat utos niya dahil mahal ko siya. Kami na lang ang naiwan sa pamilya namin at hanggang kamatayan kami ang magkasama. Pero hindi tama ang pangakong ginawa namin sa isa't isa. May mga bagay rin akong gustong gawin sa buhay. Hindi ka ba kinakabahan sa mga sinasabi mo, Mariel? Ilang taong ka na ba? 50 anyos ka na at si Ariel ilang taon na. 20 anyos mahigit? Diyos ko, Mariel, magising ka. Wala ka na bang hiya sa sarili mo? Pinagtaasan ako ni Ate May ng boses. Basta ate, wala akong ibang nararamdaman ngayon kundi pag-ibig para sa kanya. Bahala na kung ano magiging hadlang. Wala akong pakialam. Masaya ako na nakilala ko siya. Si Ariel na ang sagot sa mga katanungang tinatanong ko sa sarili ko. Matagal ko na siyang hinihintay. Medyo irritable na si ate. Alam na ba niya ang nararamdaman mo? Hindi pa niya alam. Sa tingin mo kapag nalaman niya masusuklian niya ang pagmamahal mo? Masasaktan ka lang, Mariel. Huwag kang magpakatanga. Para kang aso na tinatahulan ng buwan. Bahala na ate. Basta masaya akong pinagsisilbihan si Ariel. Sa puntong yun ay parang nakitaan ko ng galit ang mukha ni ate. Hindi mo siya mapagsisilbihan ng habang buhay. Aalis din siya at babalik sa kung saan man siya galing. Kukontakin ko ang mga magulang niya para makauwi na siya at matigil na yung pag-iilusyon mo. Huwag mong gagawin yan ate, maawa ka. Pagmamakaawa ko sa kanya at halos lumuhod na ako sa harapan niya habang umiiyak. Itigil mo na yung nararamdaman mo, Mariel, utang na loob. Masasaktan ka lang at ayoko mangyari yon. Iiyak ka lang. Sigurado ako dyan. Burahin mo na siya sa puso at isipan mo. Imposibleng mahalin ka rin niya. Pinatayo ako ni ate at pumasok kami sa bahay. Kahit sa gabi ay si Ariel ang laging laman ng isipan ko. Nakahiga ako sa kwarto pero hindi ako mapalagay. Gusto kong makita ang mukha ni Ariel kaya bumangon ako at pinuntahan siya. Dahan-dahan kong kinatok ang pinto niya. Pwede ba akong pumasok, Ariel? Gusto ko lang sana na may kakwentuhan kasi tulog na si ate. Sige, sabi niya. Halatang medyo inaantok na siya. Nang nakaupo na kami sa loob ay hindi naman ako makapagsalita. Nakatingin lang ako sa kanya at syempre napansin ito ni Ariel. Bakit? May problema ba? Wala naman Ariel. Mabilis kong sagot. Alam ko ang lahat. Narinig ko ang pag-uusap ninyo kanina. Anong alam mo na? Anong ibig mong sabihin? Nandun ako sa may veranda noong magkausap kayo ng kapatid mo. Narinig ko ang lahat. Sabi niya. Nahiya ako ng husto, Papa Dudut, pero pinanindigan ko na lang dahil alam na rin niya. Oo, totoo yon. Alam kong napakabilis pero nahulog kaagad ang loob ko sa'yo kahit na malayo ang agwat natin. Hindi ko nga alam bakit ngayon pa bakit ngayon pa ako nagkakaganito kung kailan tumanda na ako. Nakinig lang si Ariel sa akin. Paminsan-minsan tumitingin. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko kaya binahagi ko na ang lahat sa kanya na para bang
ako ang nanliligaw. Hindi dapat ganon pero alam kong dapat na ipaalam ko sa kanya ang laman ng aking puso para hindi ko na ito itago. Patawarin mo ako ha. Siguro kinikilabutan ka na sa mga sinasabi ko dahil ang tanda ko na. Umiiyak kong sabi. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Sabi sa akin habang hinihimas ang aking likod. Ariel, mahal kita. Unang pagkakataon to na umibig ako sa isang mas bata sa akin. Unang pagkakataong nagmahal ako. Bakit ganito? Bakit hindi tama ang nararamdaman ko? Kasalanan bang mahalin kita, Ariel? Tahimik lang si Ariel. Hindi yun kasalanan pero ano? Hindi mo kayang suklian ang pagmamahal ko? Alam kong may iba kang mahal. Hindi naman ako namimilit sa'yo eh. Ang gusto ko lang ay mailabas kung ano ang nasa puso ko. Pero syempre, hindi maiiwasang umasa. Hindi ko na lang pinagpatuloy ang sasabihin ko dahil nakakahiya na. Na ano? Namamahalin kita gaya ng pagmamahal mo sa akin? Sabi ni Ariel. Umiling ako. Tama na sa akin na malaman mo. Sige na, tulog ka na. At late na. Pinahiran ko ang aking luha at umalis nang biglang hawakan ni Ariel ang balikat ko. May nararamdaman ako para sa iyo na pagmamahal. Pero hindi ito gaya ng gusto mo. Isa itong pagmamahal ng anak para sa ina. Sabi niya. Parang gumuho ang mundo ko, Papa Dudut. Talagang isang ina ang tingin sa akin ni Ariel at hanggang gano'n na lang. Nakita ko sa iyo ang pagmamahal ni Mama. Pati na rin sa kapatid mo. Bigla ko tuloy namiss si Mama. O sige Ariel, hahayaan na kitang magpahinga. At dali-dali akong lumabas sa kwarto niya. Kaaga ng pag-uusap namin at bumalik ako sa kwarto namin ni Ate May. Nagulat na lang ako nang pagpasok ko ay biglang nagsindi ang ilaw. Gising pala si ate. Naupo kami at kinuwento ko sa kanya ang naging pag-uusap namin ni Ariel. Naging mahinahon naman si Ate May. Siguro ay lumuwag ang pakiramdam niya nang malamang walang patutungguhan ang pagkagusto ko kay Ariel. Pagising ko noong umaga ay wala na si ate sa kama niya. Binuksan ko ang bintana sa tapat ng aking higaan at nakita ko ang karagatan sa aking harap. Nilanghap ko ang preskong hangin at inayos ang aking kama. Pagkatapos ay bumaba na ako. Hinanap ko si ate pero wala siya sa kusina. Wala din sa hardin. Nilibot ko na ang buong bahay pero wala si ate roon. Pero noong makarating ako sa tapat ng kwarto ni Ariel ay nakita kong bahagya itong nakabukas. Sumilip ako at laking gulat ko nang makita ko si ate sa loob. Umiiyak siya at niyakap niya si Ariel. Hindi ko maintindihan ang mga pangyayari at nakaramdam ako ng selos. Halo-halo na ang nararamdaman ko. Medyo nagalit din ako at naisip kong kaya siguro pinagbabawalan ni ate na lumapit ako kay Ariel ay dahil may interes siya dito. Mas gusto niyang wag kong ibigin si Ariel dahil siya pala ang may gusto sa kanya. Gusto kong umagulhol at sugurin silang dalawa pero mas pinili kong manahimik at pakinggan ang kanilang pag-uusap. Habang umiiyak si ate, nagulat ako sa revelasyong aking narinig. Hindi ko akalain, Ariel, na makakatagpo ako ng anak ng lalaking minahal ko ng husto. Ang ama mo ang una at huling pag-ibig ko. Siya ang dahilan kung bakit galit ako sa mga lalaki. Nagulat ako ng husto, Papa Dudut. Hindi ako nakatiis kaya pumasok agad ako sa kwarto. Nagitla rin ang dalawa dahil hindi naman nila alam na nakikinig ako sa kanilang usapan. Mga kabarangay, sa maniwala kayo't sa hindi, si Ariel na aming iniligtas ay anak ni Shano at Amelia. Si Shano na minahal ni ate, anak ng isa sa mga tauhan namin. Sabi nga ni ate, ang kapalaran ni Ariel ay parang katulad ng kapalaran ng kanyang ama. Kakaibang tadhana
magtakda ng mga pangyayari. Hindi inaasahan ang lahat at talagang kahit ako ay hindi makapaniwala. Parang kwento sa pelikula ang mga naranasan namin. Tinawagan ni Ariel ang kanyang mga magulang at noong sumunod na araw ay dumating si Shano at Amelia sa bahay namin. Noong una, nakita ko sa mukha ni ate ang galit. May bakas pa rin ito kahit na maraming taon na ang lumipas. Hindi naman maiiwasan dahil malaki ang idinulot na pasakit ng dalawa sa kanya. May, Mariel, salamat sa inyong dalawa sa ginawa ninyo para kay Ariel. Ngumiti lang ako kay Shano. Pinagbastan ko si Ate May at pinilit niyang ngumiti pero hindi siya makatingin ng diretso kay Shano. May, total nandito na rin ako, magpapaliwanag ako sa inyo. Hindi sumagot si ate kaya nagpatuloy si Shano sa pagsasalita. Lahat ng nangyari dati, hindi ko yon kagagawan. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ang totoo pero hindi pwede kaya tiniis ko na lang. Lahat ng naganap, isa lang ang dahilan. Ayaw ng papa mo sa akin. Hindi niya matanggap na isang kagaya ko ang mapapangasawa mo kaya gumawa siya ng paraan. Kinausap niya ang mga magulang ko at sinabi sa kanila ang naging plano niya. Gusto niyang ipaniwala sa lahat na niligawan ko si Amelia at sila rin ang gumastos para sa kasal namin. Malaking halaga ang binigay nila sa amin para lumayo kami sa inyo. Parang bumaha ng luha sa paligid namin, Papa Dudut. Hindi tumigil sa pag-iyak si Ate May, pati si Shano ay hindi na rin tumigil sa pag-iyak. Masakit dahil hindi pala sila ang may hawak ng kapalaran nila noong panahong iyon. Hindi sila ang dahilan kung bakit sila nagkahiwalay. Si Amelia naman tinanggap na rin ang sitwasyon na hindi siya ang mahal ng asawa niya at natutunan na lang siya ni Shano na mahalin sa paglipas ng panahon. Patawarin mo ako. Naging mahina ako, May. Natakot ako sa mga magulang mo at pinilit din ako ng mga magulang ko dahil nakatanggap na rin sila ng malaking halaga. Pati ang mga magulang ni Amelia, binayaran din nila. Pero sana isipin mong hindi ako nagtaksil sa'yo kahit kailan. Minahal kita, May. Totoo yun. Hindi ko akalain, Shano. Hindi ko naisip na ganun pala ang nangyari. Kung alam ko lang, sabi ni ate na walang tigil sa pag-iyak. Kung alam mo lang, ano, ipaglalaban mo ang pagmamahalan natin? Tanong ni Shano. Oo, pero hindi ko alam na ganun pala ang ginawa ni Papa. Ibang pinaniwala nila sa akin, Shano. Nagsakripisyo ako sa pagmamahalan natin dahil sa ginawa nila. Nagpapasalamat kami sa inyo, May, Mariel, sabi ni Amelia. Mabuti na lang at nailigtas ninyo si Ariel. Talagang may paraan ng Diyos para mangyari o mapigilan ng ilang mga bagay sa ating buhay. At si Ariel ang naging susi para mabuksan at mapalaya ang katotohanan. Siya ang naging tulay para magkita-kita tayong muli. Nasagot na ang aking mga katanungan, ang mga katanungang matagal ko nang iniisip. Ngayon, naiintindihan ko na kung ano talaga ang nangyari. Sana napatawad na ng Diyos ang aming mga magulang sa mga ginawa nilang kasalanan, sabi ni ate. Hindi ako nagtanim ng galit sa kanila kahit kailan. Alam ni Amelia yan. Kahit lumayo ako sa inyo, ay baon ko ang pagmamahal ko sa iyo. Naiintindihan ni Amelia yon ng walang pag-aalinlangan. At dahil sa kabaitan niya ay natutunan ko siyang mahalin ng totoo. Sa kanya ako natuto tungkol sa pag-ibig at ang relasyon natin ay naging parang isang magandang panaginip na lamang na nagtapos sa isang bangungot. Dagdag pa ni Shano. Matapos ang pag-uusap na iyon ay inimbitahan ni ate sina Shano at Amelia na manirahang muli sa lupain namin. Hindi na nila kailangang matakot para sa mga buhay nila dahil malayo na sila sa pamilyang may galit kay Ariel at nagtatangka sa kanyang buhay.
Baka kasi kapag binalikan pa siya nito ay hindi na siya makaligtas sa susunod na mga pagkakataon. Tinanggap naman ng mag-anak ang alok ni ate. Nagpagawa ng maliit na bahay si ate para sa kanila. Nagtrabaho sila para sa amin at si Ariel ay pinapunta ni ate sa Maynila para makapag-aral. Si Ate May ang gumastos ng lahat at itinuring niyang parang anak na si Ariel. Ang dating nagmamahala na sina Ate May at Shano, ngayon ay mabuti ng magkaibigan. Kinalimutan nila ang mga masasamang kaganapan sa pagitan nilang dalawa. Masaya na ang pamumuhay namin ni Ate May at sa wakas ay naliwanagan na ang isipan niya na wala na ang kanyang galit sa mga lalaki. Kapag mag-isa lang ako sa aming bahay ay pumupunta ako sa veranda. Nakatanaw sa dagat at sa buhanginan kung saan namin natagpuan si Ariel. Si Ariel na minsan kong tinanong ng kasalanan bang mahalin ka. Siguro masasabi kong hindi kasalanan yon dahil sabi nga nila, age doesn't matter. Pero kailangan kong tanggapin ang katotohanang hindi kami nakatadhana ni Ariel para sa isa't isa. Ngayon, ang pagmamahal na yon ay mananatili pero ito'y pagmamahal ng isang anak para sa kanyang ina. Ina para sa kanyang anak. Maraming salamat sa inyong pagbabahagi ng aking liham, Papa Dudut. Sana'y nakapagbigay ako ng liwanag sa mga taong gaya ko at ni ate ay nakaranas ng parehong karanasan. Yung mga minsang nagtanong na rin na kasalanan bang ibigin ka at naging man-hater. God bless your program, Papa Dudut, at pati na rin ang mga kabarangay na nakikinig sa inyo. Ang inyong kabarangay, Mariel. Minsan sa buhay natin may mga naranasan tayo na nagdudulot ng mga katanungan sa ating isipan. Hindi natin naiintindihan kung bakit nangyari sa atin o kung ano ang solusyon. Pero darating at darating ang panahon na makikita natin ang katotohanan. Maintindihan natin ang nasa likod ng bawat pagsubok at pagluha. At kapag dumating ang oras na ito ay maaari nating gamitin ang aral na ating natutunan upang maging mabuting tao. Magkakaroon na tayo ng gabay para sa hinaharap at hindi na mauulit ang parehong mga pagkakamali at mabubuhay tayo gamit ang aral na ating nakuha mula sa mga tao at mga naranasan nating nagpatibay sa atin. Mga kabarangay, natapos na naman ang isang liham. Sana po ay nagustuhan ninyo ang inyong napakinggan na episode. Kung mayroon kayong karanasan o mga pinagdaanan sa buhay na nais ninyong ibahagi sa ating programa, mag-email lamang sa bls971@yahoo.com. I-like din po ang ating fan page, Barangay Love Stories, para sa mga update tungkol sa ating programa. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa inyong Papa Dudut, lalong-lalo na sa lahat ng may mga kopya na ng aking libro, Dear Papa Dudut. Grab a copy now. Hanggang sa muli mga kabarangay, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Story.